Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga kababayan ko diyan sa Pilipinas. Ako nga pala si Mabel, isang OFW dito sa Vietnam at isang teacher. So, nakapunta ako dito through direct hire at sa mga aspiring teachers natin diyan or aspiring OFW, paano nga ba gumawa ng DMW account? So, ah, sasabihin ko lang or i-share ko lang ito yung para lang sa mga direct hire. So, sa mga agency at saka ibang, way, so hindi ko pa alam, direct hire lang po yung alam ko. Alright, so without any further ado, let's start. Ito pala yung mga requirements for the evaluation for the direct hire application ng mga professional at skilled workers. Actually, puwede ka ng gumawa ng DMW account mo while doing this, pero mas maigi na meron ka ng naka-ready na mga requirements na para i-upload mo at mas mapabilis yung approval ng mga papers mo. So, meron pala tayong phase 1 at saka phase 2. So, yung phase 1, kailangan mo ng valid passport na not less than 1 year yung validity. And then, meron na po kayong, Intervisa or work permit bago po kayo mag-apply po ng phase 1. At, yung third is yung employment contract niyo dapat po ay original at saka na-authenticate na po ng Philippine Embassy or ng POLO. Okay. Now, galing po ah yung ibibigay or i-upload niyo po na scanned copies are galing na po sa bansa na in-applyan niyo tulad sa akin nasa Vietnam, pinadala po ng boss ko sa akin yung mga papeles. But before that, before nila pinadala, ina-scan muna nila yung, authenticated na, contract ko tapos yun in-upload ko sa DMW at tsaka pinadala nila sa akin sa Pilipinas kasi kakailangan din 'yan yung original copy mo dahil, meron pa po tayong last step after po ng phase 1 at tsaka phase 2. Now, next is yung company profile, business license, and tsaka yung registration ng employer niyo. Yung kailangan po na dapat po ay authenticate din po ito sa Philippine Embassy. And, sa sa, Canada at saka USA, iba-iba po yung mga requirements po ano. So, makikita niyo po ito yung mga requirements dun lang po sa DMW, website. Alright? And then additional na requirements po to support our application, kailangan po natin ng diploma at saka transcript of record. Kung may mga NC2 po kayo, yun po puwede po yan. Pero sa mga teachers, yung PRC license niyo at saka yung resume or your curriculum vitae. And then, last is the notarized statement. Bale dun niyo po ilalagay kung paano niyo po nakita yung job posting employer niyo, paano po kayo nag-apply, paano niyo po, na-secure yung, ah, trabaho niyo sa abroad. Just like for example, in my case, na may posting po sa Facebook tapos in-applyan ko, pinadala ko yung mga requirements ko sa kanila and then afterward they set, an online interview. After that, nagpadala ng offer and then nagpasa ng corresponding papers para maasikaso yung papers ko. So, ilalagay niyo po yun diyan lahat in detailed, kung papaano niyo po na-secure yung trabaho niyo or na-hire kayo, through that company. Yun po yung notarized statement. Dadalhin niyo po, pupunta po kayo sa abogado tapos ipa-notarize niyo po 'yan at saka ipakana po bago po ninyo ipa-apostille yung papeles na 'to. Kasi kailangan po lahat na naka-apostille yung papeles natin na ibibigay natin sa ating employer. May mga steps din po akong i-aano diyan, sa susunod na mga ano 'no, mga videos ko. So, for now, ang DMW muna kung papaano tayo mag-apply ng OEC.
And then what else, tsaka yung, certificate of employment niyo din kailangan niyo din po 'yan ipakana bago niyo po ipa-apostille. Now sa phase 2 ang kakailanganin niyo po is yung, mag-register na po kayo sa e-registration. After po nito ipapakita ko po yung steps and then, may medical na po dito, bale, sa phase 2 kung approve na po kayo sa phase 1, sa phase 2 may medical po silang ire-request. Pero, while waiting for the approval for the phase 1, kailangan po na naka-ready na po tayo ng, medical natin kasi meron pa po 'yan na approval for the DOH yung, dapat may letter yung DOH na nagsasabi na, approve tayo ganyan, ganyan, fit to work po tayo. Now and afterwards may pre-employment orientation tayo yung, bale makukuha niyo lang po ito sa online. May instructions po silang ibibigay sa inyo papaano po yung, kumuha ng, POs. And then afterwards, meron din po na online na PEDUS. Kung malayo po kayo sa Manila, meron po tayong online na PEDUS. Sila po yung magbibigay sa inyo ng instructions pati yung pag pasa na po kayo sa phase 1 na evaluation. And then, afterwards kukuha po kayo ng proof insurance. Sa akin is yung, ano nga yung insurance ko? Yung sa harapan ng POAA, sandali tingnan natin yung, insurance, hang on. Okay insurance at, wait a moment po. Yeah, yun sa, Paramount po pala, sa Paramount po, sa Paramount po ako kumuha ng insurance ko. And then now let's go to the steps kung paano po tayo gumawa ng DMW account natin at papaano po tayo mag-apply ng OEC. First, pumunta po kayo sa website ng DMW. It is onlineservices.dmw.gov.ph. Yun po yung pupuntahan nyo at saka i-click nyo po itong Let's Go. After na i-click nyo po yung Let's Go, i-click nyo po, may lalabas po na ganitong page, i-click nyo po ng Register. After you register, siguraduhin na yung email address nyo is working at may alam niyo po yung password ng email address nyo kasi ipapadala po diyan yung temporary password nyo po. So, ipapadala ng DMW yung temporary password nyo at pwede nyo po yan mapalitan in case na, right after you created the account. And then, kung nakapasok na po kayo dito sa website ng DMW, mag-upload po kayo ng picture nyo at saka yung, passport nyo. Siguraduhin nyo po na matatapos nyo po lahat yung mga informations nyo diyan kasi kung hindi nyo po yan natapos mag 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 me-message po yung evaluator sa inyo na tapusin nyo po yung profile nyo sa DMW. So, para wala na po mga delay tapusin niyo na po agad yung mga, profile niyo. Diyan po 'yan yung, education, experience, mga documents, yung ganyan. Ilalagay niyo po diyan lahat yung, informations niyo. Now next, click sa right side banda, click direct hire application. At dito po 'yan iki-click niyo yung my application. So, prior to that, para makasigurado po tayo lahat meron po tayo ditong application guide at saka yung mga requirements, documents, requirements ng mga professionals at saka yung mga domestic foreign workers natin po. Okay? Now, afterwards, may lalabas po dyan, yung pag-click mo ng my application, may lalabas po kung saan yung gusto na processing site kayo i-evaluate. Yung sa akin kasi, dumiretso na ako sa Mandaluyong kasi pag nandun pa ako sa probinsya namin, sa Bacolod, ah, ipapasa din naman nila sa Manila. So, much better na doon na lang po ako sa Mandaluyong para mas mapadali yung papers ko. And then afterwards, yung na na
complete na po ako at saka magpi-print na ng OEC, pina-forward ko na lang po yung papers ko at saka yung printing ko dun sa Bacolod at sa Bacolod na po ako naghintay ng aking OEC. Now, application type kung professional or yung domestic, uh, workers po kayo at saka yung name ng employer niyo at saan po kayo yung, job site or workplace, saan po kayo, madidestino at saka yung visa number niyo, yung first na yung visa number or entry visa niyo, yun po yung ilalagay niyo. At saka yung, employee position or your position, ito yung position mo. Yung sa akin hindi ko nakita ito kasi magkatabi sila ng employer's name. At saka akala ko kasi yung ano, yung position ng employer ko nilagay ko yung ano yung CEO or yung ano, yung director, gano'n. So, magbasa po tayo para hindi po kayo matulad sa akin. Yung position niyo pala dito, so sa akin teacher. Pero don't worry about that kasi ini-evaluate naman ng mga evaluators ito at saka mai-edit naman po 'yan bandang huli. And then pero mas maigi na 'wag po kayong magkamali dito para hindi po ma-delay yung applications niyo kasi sayang po yung mga araw. And then, so this we have here the visa number, your visa number or your entry visa. Sa akin po kasi, pumasok ako dito sa Vietnam with the business visa kasi dito po lahat aasikasuhin yung, work permit namin. Dahil may bago po silang batas dito na, another medical, another, sa susunod ibibigay ko po sa inyo bakit po komplikado yung, sa Vietnam. At saka yung visa expiry date niyo, okey? Makikita niyo dun 'yan sa visa or sa entry visa niyo. And next, so ito yung mga 'pag-click niyo na 'yan, ito yung mga requirements na makikita niyo na ipapasa niyo. So kung hindi pa po 'yan open, just like for example with the phase 2 hindi pa po 'yan open, hindi mo pa 'yan maa-upload yung mga papeles niyo. So uunahin niyo po yung passport nyo, yung, valid, working visa or entry visa nyo, at saka yung, authenticated na employment contract nyo, yung company profile at saka licenses nila. And then yung, employer's passport and ID, yun. And, saan pa ba, yung statement niyo po na papaano niyo na-secure yung, trabaho, ito po yung notarize niyo, pinakana at saka pina-apostille, yun. And then sa phase 1, your diploma, TOR, certificate of employment, gano'n. Yun dun niyo po ilalagay po lahat at saka yung, MW endorsement letter nandiyan po yan yung first page ng authenticated na work, I mean yung contract niyo. Sa first page na 'yan, so yung contract niyo pa din kasi nakaisang-isang staple lang din naman 'yan, eh. So 'yan lang po yung ilalagay niyo po diyan at saka yung updated resume at saka, your curriculum vitae. Tapos meron po kayong iki-click diyan, submit. Bago niyo po i-submit, i-check niyo po muna kung napasa niyo po lahat ng mga papers niyo, with the ano po pala, sa additional requirements naglagay po ako dito ng, additional documents to support your job applications. Nilagay ko po diyan yung PRC ko kasi teacher po ako. Nan After that, click submit and then, ah, may lalagay diyan na, to be endorsed to the evaluator. Sa akin naghintay ako ng 3 days bago po na na-evaluate yung papers ko tapos, dahil nga yun sa position ko may pagkakamali po ako dun. So, marami pong verification sa akin and then naghintay ako ng 8 days bago makapasa sa, phase 1 bago po ako nag-phase 2. Now sa phase 2, ah bago po na-approve yung phase 1 ko, nag-ready na ako ng medical ko dahil nga, gusto ko na mapadali agad kasi yung employer ko is nagmamadali na talaga kasi opening na ng klase dito. Now
And then yung PIOS meron na pong ibibigay po sa inyo na instructions, mag-e-email po sa inyo yung DMW kung papaano niyo po mase-secure yung PIOS niyo. After that, yung PEDUS dahil nga malayo kami, sa online lang din po ako nagpa-schedule ng PEDUS, and after 1 day na-release naman po yung certificate ko at saka in-upload ko na po dito. And after that, um click submit kung meron pong hihingin yung DMW na additional na mga papers ganyan, just comply all of them kasi nga, minsan yung contract natin is may kulang. So, pinapadagdag nila, yung katulad sa amin meron din na parang another, verification ba yon na tinawag para idagdag yun sa contract namin. And yun lang. Okay. So after that, after the phase 2, be ready kasi after 3 days or 2 days, ma-approve na 'yan, and then, maghahanda na po kayo kung paano kayo umalis ng bansa. But prior to that, kailangan niyo po munang, pumunta sa malapit na, POEA kung galing po kayong Ortigas, mag-email po kayo or tatawagan niyo po sila na i-forward po sa province niyo para dun na lang po kayo maghintay ng OEC niyo. So, in my case, within 1 day na-forward naman po yung papeles sa akin. Kaso nga lang, dahil nga, you need to call and call and call. Siguro nakailang tawag ako, nagpunta ako sa Bacolod ng, POAA office at 8 o'clock, na-print yung OEC ko at around, 4 o'clock. So, kinakabahan 'no. And dun po kayo nagbabayad ng, fee niyo. Para sa akin parang 7,000 something yung binayaran ko kasi nagpabayad ng OWA, gano'n. At saka yung, Pag-ibig, PhilHealth, yun, babayaran mo 'yan. At bago po kayo mag-print, dalhin niyo po lahat ng mga papers na sinubmit niyo po dito sa phase 1 at saka phase 2. Dalhin niyo po lahat yung papers niyo kasi kailangan na makita nila na original copies po yung hawak niyo. Okay, so 'wag po kayong kabahan kasi tatanungin na naman po kayo, kung papaano po yung mga papers na ibibigay sa inyo. So hindi hindi po 'yan na parang interview na scrutinize po kayo. Tapos na po kayo sa evaluation, so you need to relax, just pass the papers that they are asking you, and then boom, mag-print ka ng OEC, and then magbo-book na ng ticket papunta sa lugar na kung saan kayo magtatrabaho. And welcome to to, ah, OFW life, 'yon. So yung aanuhin niyo na is yung homesickness, gano'n. Yung trabaho mo, mag-a-adjust ka sa lugar na pupuntahan niyo, and good luck po sa inyong lahat. So sana po maging successful yung application niyo ng OEC for direct hire. Okay, have a lovely day everyone. Bye.